Hi, hello mga friendship. Good evening everybody. Ah, mga friendship, di ba ang ano ngayon yung ibang tao marami ng mga properties, building, resort, maraming ginto, maraming yate, maraming mall, maraming sasakyan, maraming gamit. Alam mo, friendship, lahat yan ay pag-aari pa rin ng ating Panginoon. Si God pa rin ang may-ari niyan. Kahit limbawa yung SM Mall of Asia, Mega Mall, Robinson, mga Star Mall, pa ang mga maraming mga hotel, Manila Hotel, marami mga international hotel, yan. Lahat yan pag may ari yan din yan ng Panginoon. Lahat yan. Lahat ng tao lumilisan. Yan. One time na sa kanila yan. Oo. Nagagamit nila yan. Pero lahat ng tao lumilisan, nawawala, bumabalik sa lupa. Kasi yung buhay natin hiram lang. Kahit na angkinin nila lahat ng mga bagay dito sa mundo, mga kagamitan na apartment, mga brilliante, diamond, nakasuot sila ng mga diamond, nakasakay sila sa magandang sasakyan. Yan. Ano lang yun, mga hiram lang yan. Mga hiram lang yan sa ating Panginoon. Kay God pa rin ang may-ari niyan. Kaya lahat tayo nawawala tayo dito sa mundo. Next generation na naman. Yung next generation, sila naman ang gagamit sa mga ganyan, yung mga tulay, mga dumadaan lang tayo sa buhay na ganyan. Kaya bakit man tayo nagpapatayan? Oo. Bakit tayo nag-aagawan? Oo. Bakit pumapatay tayo dahil sa gamit na yan? Bakit nakawin natin? Bakit angkinin natin? Oo, nag-away ang magkakapatid, nag-away ang mga kaibigan, nag-away lahat, pinag-aagawan, dugo sa dugo, patayan. Pero hindi nyo alam na dumadaan lang tayo dito sa mundo. Ibig sabihin, lahat ang mga bagay na yan kay God pa rin. Oo. Kahit angkinin mo lahat ng ari-arian dito sa buong mundo, lilisan ka pa rin. Wala pa rin pag may-ari yung tao. Ang tao kasi lupa lang yan. Bumabalik lang tayo sa lupa. 'Di ba mga friendship? Imagine mo nga, tao lang tayo, wala tayong power, wala tayong kapangyarihan na ulitin natin ang yung bagay na yun, pwede natin idikit sa katawan natin. Hindi yan pwede. Kasi yung mga bagay na yan, dumadaan lang yan sa ating buhay. Ibig sabihin, kung mahirap ka, tanggapin mo.
Basta at least na kumakain ka sa 3 times a day. Huwag ka nang mangarap na ano, nang malaki. Huwag ka nang mangarap kasi ano na lang, basta yung mga anak mo, paaralin mo lang, bigyan mo ng education, pamana mo sa ano para hindi sila maging mangmang. Tapos maging mabuti tayong ina at ama. Ipakita natin ang pagmamahal sa ating mga anak, sa ating mga i-care natin ang mga anak natin, yan, habang nabubuhay pa tayo. Yan. Tapos hindi lang tayo mag-care sa ating mga anak, i-care din natin ang sa sarili natin. Ibig sabihin, yung buhay na hiniram natin kay God, pahalagahan natin. Oo. Tapos nagtatanong ka kay Panginoon, bakit mahirap ka? Bakit ganito ang buhay ko? Kasi ganito talaga, hindi naman patay-pantay ang kapalaran ng isang tao. At least maging masaya ka na dahil ano ka, tama lang yung buhay mo, tama lang yung nasa paligid mo. At least galing yan sa pinaghihirapan mo, sa pawis mo, sa yung kinakain mo galing sa pinapaguran mo. So, nagsisikap ka para makakain ka. O, di ba? Mas maganda yung kumain ka galing sa sarili mong sikap. Kasi mahirap yung magnakaw ka para makakain ka, pumapatay ka para magkaroon ka ng properties, pumapatay ka ng tao para angkinin yung sa kanyang mga ari-arian, nainggit ka. Sus, hindi na yun mahalaga, guys, kasi ang lahat yan ng properties, lahat yan kay Panginoon yan. Hiniram lang natin, dumadaan lang tayo. Kahit angkinin mo lahat ng ginto, lahat ng mga bagay, wala na. Dumadaan lang tayo dito sa mundo. Masaya ka na pag mayroon kang mga anak, minahal mo sila ng hindi lang sa mga anak mo. Kung mayroon ka rin makita na gusto mong tulungan mo. Halimbawa na mayroon kang pera na 10 piso, 5 piso, abutan mo yung nanghingi ng pera. O yan lang kaya kong maibigay sa iyo kasi tagilid din ako. Ibig sabihin, tamang-tama lang yun sa pangailangan ko sa araw-araw. O, maswerte na nga tayo kasi mayroon lang hihingi. Oo. I-share natin. Kung halimbawa, mayroon naman tayong kinakain. Di ba yung iba naka-Jollibee, tapos may dumudungaw na bata. Pwede mo naman siyang ambunan sa pagkain, yung ganun. Pero kung wala kang talaga, para konti lang yung mo, huwag ka na magbigay. Yung ibang tao na lang magbigay sa kanila. Yan ang guys. Alam mo guys, ilagay sa isip natin na lupa lang tayo guys. Hindi tayo makapangyarihan, di katulad kay God na siya talaga ang may-ari dito. Yung mga kapitbahay natin na mata pobre, hindi nila alam yung kanilang properties, hindi nila sa kanila yan, kay God yan. Hindi lang niya na-realize na lumilisan siya, naging lupa siya. Oo. Yung properties dito sa mundo, guys, sa atin lahat yan.
share tayo. Hindi tayo yung iba nga walang matirahan. Ang iba maraming properties. Isipin mo kung tayo nagbibigayan, hindi tayo magkakaganito. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa buong mundo, pag may-ari yan ng Panginoon, so dapat tayo makinabang tayo lahat doon. Kay God yan. Yung SM, kay God yan. Lahat ng mga hotel, kay God yan. Basta lahat ng bagay sa Kanya. Walang pagmamay-ari ang tao. Lang tayo, gumagamit lang tayo ng properties ni God. Ganyan. Thank you guys. Sana maliwanagan kayo. Hindi tayo dapat pumatay ng tao. Mag-share tayo. Pasalamat tayo may nanghingi sa atin. Thank you very much.